formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Mga karagdagang kaalaman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, isang oras na talakayan tungkol sa ating kalusugan. Welcome po sa programang Lunas sa DZRH at RH TV. Makakasama po Ella ni Bensal at ngayong gabing ito sasamahan po tayo ng isa sa mga pinagkakatiwalaang hematology specialist ng Makati Medical Center. I-welcome po natin Dr. Jesus Relos. Good evening, Doc, and thank you for joining us tonight.
Evening, maraming salamat ulit sa pag-imbita. Yes, magandang gabi na nga rin po sa mga nakatutok rin sa atin via live streaming sa ating Facebook page na DZRH News. Naimbitahan nga po namin kayo, Doc, para nga pag-usapan po natin ang blood donation. Marami nga po tayong mga naririnig, 'di ba, na mga may bloodletting program. Ano nga po ba ang purpose o objective po, Doc, ng blood donation? Kailangan natin ng blood donation dahil wala namang ibang pagkukunan ng dugo na ibibigay natin sa mga pasyenteng nangangailangan kundi sa kapwa-tao rin. No? May mga pag-aaral na ng mga blood substitutes pero kulang pa rin yung kanilang benefit at sa pinakamadaling pagbibigay ng dugo. So sa tao pa rin nanggagaling dahil kailangan may matching na tinatawag. Kailangang tatanggapin ng pasyente yung dugong ating isasalin. Ngayon, kailangan natin ng donation dahil nagkukulang dahil marami nangangailangan. No? Marami mga taong nagkakasakit sa dugo, pumapalya yung kanilang bone marrow, may mga na-aksidente na dinudugo, minsan sa panganganak, 'di ba, may blood loss. Yes. Sa ordinary yung surgery, may blood loss din. At marami pang iba, may pangangailangan, no? Yung mga babae, mga malakas ang menstruation every month na hindi napapalitan agad ng iron. Although piling-pili, no? Dapat yun muna ang priority, no? Kung kulang sa iron, bigyan ng iron. Pero kung talagang nauunahan tayo ng loss bago yung mabilis na paggawa at paghabol ng katawan natin para mapalitan yung mga dugong nawawala, doon tayo nagre-rely sa blood donation. Okay. Na-mention nyo kanina, Doc, yung matching sa pagkuha ng dugo at sa pagsali ng dugo. Kailangan nga po ba galing rin mismo sa kamag-anak or malapit sa puso mo, kumbaga? Ganito yon, okay. Merong mga tinatawag na mga universal donor, universal recipient na pwede kang gumamit ng ibang blood type, no? Pero gusto pa rin natin yung kaparehong blood type, pero hindi laging dapat nanggagaling sa kadugo. Dahil sa mga pag-aaral, nagkakaroon pa nga tayo ng problema pagka sa kadugo natin kinuha. Iba pa rin yung mga nanggagaling sa mga volunteer donors na yun bang alam nilang sila ay malusog at walang sakit at kayang mag-donate ng dugo at pagkatapos suriin yung dugo, nakikita nating ligtas. Yun ang pinakamagandang dugo na pwede nating isalin sa pasyente. Kahit sino nga rin po ba, Doc, ay pwedeng mag-donate ng dugo? Or meron tayong mga criteria or sabihin natin pamantayan sa pagdodonate ng dugo? Yeah, may screening tayong ginagawa sa mga blood donor para na rin to sa kaligtasan din ng donor at hindi lamang sa kaligtasan ng pasyente. May age requirement, no? Dapat 16 or 18 years old pataas. Wag naman yung sobrang senior citizen Oo. Mga 60, 65, pero kung malakas, minsan pinapayagan pa natin depende sa pangangailangan ng dugo. May weight requirement, at least dapat 50 kilograms, no? At yung sa mga donation, dahil tayo ay gumagamit ng malaking ugat, no, ng karayom, at ipinipili natin yung malaking ugat, dapat maganda yung ugat ng pasyente na kayang una ng dugo. Siyempre dapat alam nating malusog, walang sakit, maayos ang BP. Hindi naman ibig sabihin na may maintenance na gamot pinapagbawal na natin. Basta't control, for example, yung hypertension, yung high blood, o yung sugar, maintain. Kahit may maintenance, pwede nating payagan. May mga gamot lang na kailangan mo nang itigil bago tayo makapag-donate. Meron yung mga antiplatelets, aspirin, yung mga clopidogrel, yung mga anticoagulant, yung mga pampalabnaw ng dugo. Pinibigyan lang natin ng mga ilang araw na
off medication. Pero kung sa tingin natin na kailangan yung gamot na yon nung donor, huwag nyo basta-basta ititigil yung mga gamot na maintenance nyo para lang kayo mag-donate, no? Iasa na lang natin sa iba yung donation. Kasi yun nga, kailangan din natin iniisipin yung safety nyo. Dapat siyempre walang sakit, no? Walang nakakahawang sakit, walang hepatitis B, walang HIV, walang hepatitis C, walang syphilis. Alam ko dahil marami ngayon sa atin ang nakikiuso, nagpapatato, di ba? Nagpapabutas ng tenga. Okay. Hindi rin naman yan outright na deferral. Hindi namin agad tatanggihan, ano? Tatanungin lang namin kayo ng mga ilang impormasyon. Saan nyo pinagawa? Ginamitan ba yan ng malinis na pamamaraan? Yung karayom na ginamit, no? So siguro may mga deferral lang yan ng ilang buwan. Papayagan din namin kayong mag-donate. Ibig sabihin, Doc, kung lagpas naman na sa 1 taon yung pagpapabutas nila ng tainga, 'di ba? Yung piercing, yung pagpatattoo, pwede na. Pwede na. May mga screening rin yan. May mga screening questions kami na ginagawa sa mga donor. Yun nga isang benefit ng pagbibigay ng dugo eh. Nagbibigyan kang ng libreng check-up, no? Malalaman mo na ikaw ay malusog kung ikaw ay tinanggap at pinayagang magbigay ng dugo. Okay. At sa kanilang physical na pangangatawan, Doc, kung sakali mang puyat sila, pwede pa nga rin daw po bang mag-donate ng dugo? Kung meron namang iba, hindi naman ganun kailangan, para na rin sa kaligtasan ng donor, magpahinga muna siya. Kumpletuhin mo ng tulog bago mag-donate. Dahil, siyempre, mababawasan yung dugo yung dugo ng donor sa pagbibigay ng dugo. So, baka siya mahilo, baka sumama ang pakiramdam, na pwede namang hindi dahil sa pagdodonate talaga ng dugo, or dahil baka talagang napuyat lang, uminom, di ba, nakipag-inuman ng the night before, nag-overtime, di ba? Or sumali ng marathon, tumakbo, di ba? Gusto natin, nasa kondisyon ng katawan na magdodonate. Yung mga naninigarilyo, Doc, at least 3 days din yung kanilang layway para nga po hindi muna manigarilyo bago mag-donate? Ang sinasabi ko kasi, dahil masamang habit naman ng paninigarilyo, itigil nyo na yan, ang tulo yan. Para hindi lang dahil sa pagdodonate nyo, para rin sa kabutihan ng kanilang kalusugan. Okay. Pag-usapan pa nga natin, Doc, kung sino-sino nga rin po ba ang mga nagbebenepisyo sa mga idinodonate nating dugo at kung paano nga rin po ba yung sistema ng pag-store ng ating mga blood donation sa ating pagbabalik. Yan po ang ating pag-uusapan. Meanwhile, kung kayo nga rin po ay may katanungan tungkol sa ating discussion, maaari nyo rin po yung i-post sa ating Facebook page na DZRH News. Magbabalik po tayo pagkatapos lamang po ng ilang paalala. DZRH number. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Pangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms.
Amoy kalat, amoy good vibes. Abangan this Saturday. Balikan ang pagbabalik Pinas ng Wherever You Will Go Hitmakers matapos ang halos isang dekada. At kilig moments sa Clarebell fan meeting ng Thai GL Stars sa Babel at Pangji. Alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ngayon, kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Nagbabalik po ang second part ng ating discussion. Dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RH TV. At ang programang ito ay hatid nga rin po sa atin ng Shield Bath Soap. Para nga po sa mga kakauwi rin lamang ng kanilang tahanan, ugaliin pa rin po na maghugas ng kamay at maglinis po ng buong katawan gamit po ang Shield Bath Soap. Ang Shield Bath Soap ay galit sa sakit at may malasakit at sulit na sulit gawa po sa atin ng ACS. Sa pagpapatuloy po, Doc, ng ating discussion para sa mga kakatune in rin lamang, ang topic nga po natin ay blood donation. At balikan rin lamang natin, Doc, yung ilang panuntunan para sa mga nais nga pong mag-donate ng dugo. Ano nga po ba yung mga preparation before, during, and after the blood donation? Ano nga po ba yung mga dapat nating isaalang-alang? Okay. Dapat nasa kondisyon ng pangangatawan, no? Nakatulog ng kumpleto. Depende sa oras na pagpunta mo sa donor area, magandang nakapag-almusal ka ng maayos. At tingnan mo yung i-assess nyo yung sarili nyo. Wala kayong sipon, walang ubo, di ba? Walang masakit sa kahit anong parte ng inyong katawan. Kami po ang mag-screen din, no? Titingnan namin ang blood pressure nyo pagdating sa donor area, ang heart rate, yung mga basic vital signs. May mga questions na tatanungin kung kayo ay eligible for donation. May mga katanungan kayong sasagutin tungkol sa mga lifestyle na tinatawag nating high risk at makakasama sa quality ng dugo, no? Kukunin po kayo ng dugo, ng konting dugo lang muna para ma-test muna, no? Kung pwede. Tapos doon na natin malalaman kung kayo eligible to donate. Madali lang naman yung proseso. May facility sa blood bank service kung saan kayo ay pauupuin or pahihigain. At
well monitored. Sandali lang po, kuha lang tayo ng yung 1 bag, mga depende sa kailangan nating dugo. Yung regular donation, mga isang bag, mga nasa 450. And then, pagka natapos yun, ganun din, babantayan kung maayos pa rin ang blood pressure, hindi kayo nahilo sa kaunting dugo na nawala. Tapos bibigyan namin kayo ng konting refreshments. Yes. Tapos bago kayo pauwiin na kayo ay masayang nakapag-donate ng dugo at alam nyo kayo ay nakatulong sa mga nangangailangan. Ngayon, yung mga detalye nyo, yung mga personal information, itatago namin yan, lalo na kung yung blood type nyo mahirap hanapin, yung madalas na kailangan. Dahil uulitin namin kayong tawagan or i-encourage na mag-donate ulit mga after 6 to 8 weeks or at least 8 weeks para makapag-donate ulit ng dugo. Okay. Ilang blood type ba meron tayo, Doc? At alin nga po dito yung bibihira or sabihin nating rare, yung kadalasan nga pong hinahanap or nagkakakulangan? So, ang mga blood type natin, type A, type B, AB positive and O positive yun. So, yun yung mga blood groups na ating na-recognize. Marami pang mga minor blood groups, pero ito yung ginagamit natin for cross-matching. Depende rin kasi sa sa lugar di ba? Sa ating mga Pilipino, karamihan sa atin RH positive. So, lahat ng mga nagdo-donate RH positive, madalas na nangangailangan RH positive din. Ang sinasabi nating mahirap yung mga RH negative, no? Saka yung mga may ibang mangilan-ngilang pasyente na may lahing dugo ng ibang banyaga, sila yung mga may ibang blood groups na mahirap hanapin. Ang importante doon is kaya natin itong ma-check during the cross-matching at nalalaman natin kung talagang mag-match yung blood before the donation process. If ever, Doc, na hindi pa po aware yung pasyente or yung donor kung ano nga po yung blood type niya, maaari niya bang malaman doon sa proseso ng blood donation? Malalaman natin yun. Oo. Anong blood type. At nagbibigay din kami ng information kung bakit hindi nakapasa yung potential donor sa screening para maayos din natin at sa susunod siya ay mapayuhan na itong kailangan gawin. Nagkataon pa lang ikaw mismo ay anemic din, mababa din yung pulang dugo mo, paano ka magbibigay kung ikaw mismo ay kulang? So, at malalaman natin yun, bibigyan natin ng gamot at papayuhan kung paano pwedeng gawin at bumalik at tingnan ulit kung kaya na at pwede na siyang mag-donate. Okay. At per individual, Doc, isang bag po ba yung standard talagang pwedeng i-donate? Yes, oo. Tinatawag natin doon yung whole blood. At sa laboratory na lang namin yon pinaghihiwa-hiwalay yung mga component. No? So meron tayong pulang dugo, tapos yung platelets na ginagamit ng mga pasyenteng, although hindi naman lahat kasi di ba sinasalinan yung mga dengue, yung bumababa yung platelets, yung mga may kakulangan sa function ng bone marrow, yung mga binibigyan ng chemotherapy, bumabagsak yung dugo nila, nangangailangan ng platelets para huwag sila magdugo. Saka yung plasma, kailangan din dahil mayroong mga condition sa dugo na kailangan ng mga pampaampat ng dugo, yung mga clotting factors. Is there any instance, Doc, nangyayari nga rin po ba na hindi na hindi na bibigay ng donor yung 1 bag? Oo. Hindi niya nakukumpleto? Pwede kasi, no? Marami pwedeng mangyari. Pwedeng tumigil, mag-collapse yung ugat during the donation process.
Or meron din namang technology na may pamamaraan din ng pagdodonate kung saan, kung ano lang yung kailangan, yun ang kukunin namin. No? Yung tinatawag na apheresis. May isang makina na pwedeng gamitin na kaya nang hiwalayin na kukunin lang kung ano yung kailangan. Halimbawa, platelets. Platelets lang kukunin sa halip na mas maganda yon dahil kaya natin kumuha ng mas maraming platelets sa donor na ito kasi ibabalik naman natin ibang component. Oo. So, etong sinasabi natin, Doc, na either platelets, plasma, or whole blood na pwedeng i-donate ng donor ay 8 weeks ang pagitan bago siya muli pwedeng mag-donate. Pwedeng kunan, no? Actually, para yun sa pulang dugo or whole blood donation. Yung mga nagbigay ng platelets via apheresis dahil platelets yung ginamit nila, sulitin na pinapayagan namin kahit 7 days. After 7 days, pwede ulit silang kunan, lalo na kung kailangan at mahirap yung kanilang blood type, pwede nating mas madalas yung donation. Para nga po sa mga first time donor nga daw po, Doc, meron nga po ba tayo iba pang kailangang malaman or sabihin guidelines for them? Ang sinasabi lang namin, hindi ito komplikadong procedure. Meron lang kaunting waiting time, or paghihintay ng pag-check ng dugo at saka yung monitoring, saka yung donation process. Pero ito ay maganda para sa katawan ng donor dahil maraming benefit ang blood donation sa katawan din ng donor. Alin nga po ba, Doc, yung maaaring maging benepisyo para sa blood donor kung sakali nga pong magdo-donate sila ng dugo? Ano po yung makukuha nilang benepisyo? Pwede nitong pagandahin ang circulation or pagdaloy ng dugo ng donor dahil nababawasan ng konting mass or red cell mass. No? Pwede ring meron kasi mga pasyenteng naipunan ba ng iron sa katawan. So yung pagdodonate will somehow unload or makakabawas ng iron ng donor. Dahil hindi maganda ang sobrang iron sa katawan. Iron, kalawang yan eh. So, ayaw natin ito naiipon at magkalawangin ang katawan. Kung sa madaling salita. May sinasabi na papayat ka ng konti, makakabawas ng timbang, pero Totoo hindi ba? ito ginagamit for weight loss. Kasi ang mabawasan ka ng 1 pint, mga 450 ml, mga 1 pound ang mawawala, parang hindi talaga significant yung weight loss. Pero dahil pagkatapos ng blood donation, kailangan gumawa ng pamalit na dugo yung katawan ng tao. Gagamit din daw siya ng calories. So, nagagamit mo yung calories, pero hindi rin significant na weight loss din. Oo. Totoo nga rin daw po ba, Doc, na mas nagmumukhang bata yung mga nagdo-donate ng dugo kaysa sa hindi? Siguro dahil sa emotional and psychological effect, na nakatulong ka sa taong nangangailangan, magiging maganda yung aura mo, magiging yung pakiramdam mo, pagmumukha ka tuloy bata. Yes. Makakatulog ka ng mahimbing dahil alam mong ikaw ay nakatulong. Siguro yun. Okay. Alamin nga rin po natin, Doc, sa isang bag ng dugo na pwede mong i-donate, ilang tao nga po ba ang maaaring matulungan nito? Yan po ang ating babalikan maya-maya dito pa rin po sa ating programang Lunas sa DZRH at RHTV. Muli kung kayo nga rin po ay may katanungan tungkol sa ating topic na blood donation, ipadala o i-message po kami sa ating Facebook page na DZRH News. Magbabalik po tayo pagkatapos lamang po ng ilang paalala. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na tumitmantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! May nagbago! May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan! Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue! ACS! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
Nagbabalik po, third part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RHTV. Kasama pa rin po natin Dr. Jesus Relos ng Makati Medical Center. At ang pinag-uusapan nga po natin ay blood donation. Doc, may question nga rin po dito, kung sakali nga naman daw po sa araw mismo ng pagdodonate niya ng dugo, siya ay nagkaroon ng menstruation. Dapat pa nga daw po ba, Doc, na ituloy o ipagpaliban na lamang muna? Wag muna kasi siya mismo ay nawawala ng dugo, no? So baka tingin ko mas kailangan pa niya yung dugo muna, i-conserve na lang muna. At saka alam naman natin ang katawan ng babae, 'di ba? Nagbabago rin ang pakiramdam pagka may menstruation. So magandang kondisyon ng katawan ng mga donor natin. Okay, i-resched na lang, Doc? Eto naman. Resched na lang. Another question, Doc. Normal nga rin lang daw po bang makaramdam ng hilo pagkatapos makuhanan ng dugo? Okay. Dahil nababawasan yung dugo, although kaunti lang naman, karamihan naman ay kinakaya ng donor. Siguro talagang sa mga preceding days medyo kulang na yung blood volume ng patient, kaya nga pinapayo natin na uminom ng maraming tubig, no, at siguruhin nakatulog ng maayos, nasa kondisyon bago makapag-donate ng dugo. After the donation, Doc, sabihin natin Hindi dapat nahihilo ang donor natin after donation. Kapag ganun, Doc, nireresetahan ba o binibigyan natin ng gamot? Yeah, kaya nga merong ilang minuto na monitoring after donation at paulit-ulit na pag-check ng blood pressure at ng iba pang vital signs para malaman na maganda ang kalagayan ng donor. Yun, sabi mo nga kanina, before, during, and after the donation. Para nga po sa mga matagumpay naman yung kanilang pagdodonate, Doc, dahil sabihin natin, nasa kondisyon nga po talaga yung kanilang katawan at ang kanilang pag-iisip, handa naman talaga. At sanay na rin siguro, Doc, pwede daw po ba i-celebrate after? Kumain na ng marami? Pwede, pero dahil ang gusto natin ay mapanatili niya yung kanyang kalusugan, kumain ng tama, di ba? Magpahinga ng maayos, ready na rin siya sa susunod na donation ulit. Mapaghandaan niya yung susunod na donation. Okay. At balikan nga rin po natin yung naiwan nating katanungan kanina, Doc, na yung isang na dinonate ng donor ay ilang buhay ba ang maaaring matulungan o matugunan nito? Yung kinukuha po kasi namin yung isang bag ng dugo, mga nasa 450 to 500 ml. Pero bihira na namin gamitin yung whole blood sa isang pasyente. O mangilan-ngilan na lang ang dahilan ang nangangailangan ng ganitong whole blood, na fresh whole blood, yung intact pa yung buhay ng platelets, mga clotting factors, yung sa mga nagbi-bleed, sa mga maraming nawalang dugo na pasyente, yun ginagamitan pa natin whole blood. Pero kadalasan siniseparate namin yung mga components, no? Hinihiwalay namin yung pulang dugo, para dun sa mga anemic na naubusan ng dugo, na para gumanda yung oxygenation ng pangangatawan nila. At yung pangalawa naman, yung platelets sa mga pasyenteng palyado ang bone marrow, na kulang ang paggawa ng platelets, na nagpapasa-pasa, nagdudugo, yung mga nagki-chemotherapy, nagkakaroon ng infection, may mga reaction sa gamot, nagpapahina ng bone marrow, na kailangang palitan ng platelets, yung second component. At iba naman, yung mga may sakit sa atay, na hindi makagawa ng tamang dami ng mga pampaampat ng dugo, yung mga clotting factors, yun naman yung plasma na binibigyan. So at least 3 patients ang matutulungan natin sa inyong blood donation.
So maraming buhay ang naisasalba natin, ano, Doc, sa isang oras, dalawang oras na pagdodonate ng dugo. Totoo po yun. Oo. At ito naman, Doc, ano, may mga iba pa daw po bang side effects na pwedeng ma-experience yung donor after na mag-donate ng dugo? Actually, aside from sa adjustment ng katawan, no, halos wala dahil karamihan nga ng mga donor na nakuha namin lumalabas ng donor area na masaya at malakas. Dahil yun, sinabi ko kanina, yun, so nakaka-apekto sa circulation, gumaganda ang blood circulation, at masaya mag-donate ng dugo. Para naman daw po, Doc, sa mga takot sa karayom, pero buti naman yung kanyang katawan, ang kanyang kalusugan, candidate naman po siya sa pagdodonate ng dugo, ano, or sabihin natin qualified siya. Papaano po natin ine-encourage yun, mapababa yung kaba sa takot ng kanyang nararamdaman sa... Kasama yun sa mga aming pinaghahandaan, no? Kaya nga ang gusto namin na blood donation area ay yung maaliwalas, masaya at very inviting, no, para hindi matakot yung donor. Ang ginagawa natin is para nga mas maging masaya yung blood donation process, nag-organize tayo ng mga blood donation program, no. So pwedeng magpunta yung magkakabarkada, magkakaibigan, mga magkakasama sa opisina para pampadagdag confidence at lakas ng loob na makapag-donate ng dugo. Saka syempre pagkakasama mo yung mga kaklase mo, mga kaopisina mo, hindi ka magpapakita ng takot sa karayom, di ba? Oo. At saka hindi lalakas ang loob mo dahil may mga kasama ka. Yes. Kung hindi man tapat yung dahilan na isipin mo na merong isang taong nangangailangan ng dugo na matutulungan mo, na ano ba naman yung sacrifice na ikaw ay ma-overcome mo yung takot at ikaw ay makaramdam lang ng konting kagat or kurot, no, sa pagpasok ng karayom. Mawawala lahat yun basta dahil alam mong ikaw ay nakatulong. Pag-usapan nga rin po natin, Doc, papaano nga rin po ba ini-store itong mga dinodonate nating dugo at papaano nga rin po ba matitiyak na ligtas ang dugong ating dinodonate? Ano nga ba yung mga proseso dito? Yan po ang ating babalikan maya-maya. Meanwhile, muli para nga po sa may mga pahabol na katanungan, maaari nyo po yung i-post sa ating Facebook page na DZRH News. At babalikan po natin yan maya-maya pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Oras po muna natin sa buong Pilipinas, 12 minutes after 8 in the evening. This time check is brought to you by Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan.
Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Abangan this Saturday. Balikan ang pagbabalik Pinas ng Wherever You Will Go Hitmakers matapos ang halos isang dekada. At kilig moments sa Clarabelle fan meeting ng Thai GL Stars na sina Mabel at Pang G. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Isang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. At malulunasan ng iba't ibang karamdaman, atin ang pakinggan ng programang Pangkalusugan, Lunas. Last part po ng ating discussion, dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RH TV. At kapartner pa nga rin po natin ang Shield Bath Soap. Muli para nga po sa mga kakauwi rin lamang ng kanilang tahanan, ugaliin pa rin po na maghugas ng kamay at maglinis po ng buong katawan gamit po ang Shield Bath Soap. Ang Shield Bath Soap ay galit sa sakit at may malasakit at sulit na sulit. Gawa po sa atin ng ACS. Sa pagpapatuloy nga po, Dok, ng ating discussion,
information about blood donation. May mga ilang katanungan nga rin po tayo dito nakuha. Sabi Doc na masakit daw po ba ang pagdodonate ng dugo sa buong proseso ng pagkuha or sabihin natin sa pagdodonate ng dugo? Hindi naman masakit, para nga lang kinagat ng langgam yung pagtusok ng karayom. Oo. Kayang-kaya po. Kayang-kaya natin yun. Eto naman, Doc, sabi ng isa pa ay after the blood donation, kailan naman nga daw po siya pwedeng bumalik sa paglalaro ng basketball at sa iba pang sports? Actually, depende sa sa kasanayan at kakayanan ng katawan. Yung mga donor naming malulusog, kahit pumapasok, bumabalik sa opisina pagkatapos ng donation, or pwede rin namang i-advise natin na ipahinga muna, magmerienda, uminom ng tubig na pamalit dun sa volume ng dugo na nawala. Pero kakaunti lang yung volume na nawala sa pasyente na halos hindi naman nararamdaman nung karamihan naman nagdo-donate. Sila po ang makakapagtansya kung kailan, pero iwasan muna yung mga mabibigat na trabaho pagkatapos ng donation. After that day, pwede naman na, Doc? Like tomorrow, gano'n? Pwede na po. Pwede na po. Hindi naman matagal yung Sabi ko kanina, bumabalik na sa trabaho or sumasaglit lang sa blood bank bago pumasok sa opisina para lang sa kagustuhang mag-donate ng dugo. Lalo na kung kailangan. Yes. Balikan nga rin po natin, Doc, yung katanungan na kung papaano nga po ba natin ini-store, ano nga po ba yung proseso sa pag-store ng ating mga dinonate na dugo? So ibang pamaraan ng pag-store ng blood. Nabanggit ko kanina na yung dugo kinukuha namin, inahati-hati na namin ito sa mga components. So yung red cells, nilalagay ito sa ref, sa mga nasa 6 degrees Celsius. Pwedeng tumagal to ng hanggang kahit mga average ng 30 to 40 days. Depende sa mga preservative na binibigay. Yun yung para sa pulang dugo. Yung platelets naman, ito naman hindi kailangan ilagay sa ref. Nasa room temperature lang at kailangan ginagalaw, ina-agitate para huwag sila buo-buo. Ito, mas maikli ang buhay. Nasa 5 to 7 days lang. Kailangan na rin gamitin agad. Ang matagal yung plasma dahil after separation, ito i-freeze, Tapos na pwedeng tumagal ng 1 taon. Sinisiguro ng mga tao sa blood bank na tama yung storage, manner of storage ng mga blood products na to dahil precious at scarce resource ang blood products na mahirap dahil galing sa tao. Gusto natin mapapakinabangan lahat. At papaano nga naman po, Doc, natin matitiyak na ligtas yung dugo na nakuha natin sa donor na yon, at kung sakali nga po magkakaroon ng blood transfusion, wala naman pong magiging infection or sabihin nating sakit na nakakahawa? Okay. Diba, aside dun sa screening natin na ginagawa sa mga donor, na alam na sila ay nagsasabi ng katotohanan, ng totoo, na wala silang sakit na nakakahawa. Okay? Lahat yan ay dumadaan sa testing for transfusion transmissible infections. Yun nga yung mga nabanggit ko kaninang mga viruses, hepatitis, hepatitis B, hepatitis C, kasama na rin ang HIV, syphilis at sa Pilipinas, yung malaria. Lahat po yan ay tinetest, Kung may mga procedure, di ba, yung mga nabunutan ng ngipin, yun sabi ko kanina, yung may ear piercing, nagbibigay tayo ng enough time para maghintay na kung sakaling merong magde-develop, infection dun sa donor, makikita natin. Oo. Medyo advanced na po ang pagte-test ngayon ng dugo at sinisiguro nating sa higit ng ating kakayanan
na talagang ligtas ang dugong isasalin sa pasyente. At para nga po, Dok, sa mga nagtatanong na kung sa pag-donate nga naman daw po ng dugo, hindi naman daw po ba sila, Dok, mahahawa or sabihin ma-contaminate? Hindi. Hindi po. Hindi. Yung pag-donate, hindi po. Hindi po. Okay. Last message nga. Isa sa mga konsiderasyon. Sorry, Doc. Hindi po natin yan iniisip sa mga donor na mahahawa sila. Ayan, para nga po sa mga nais na mag-donate, Doc, sa Makati Medical Center, anytime daw po ba pwede yan gawin? By arrangement, pwede po, pero bukas ang aming blood bank, no, simula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi, no. Maganda rin yung magpasabi, no, magpaunang sabi para napapagandaan yung pagdating ng mga donors, lalo na kung kayo ay dadating ng isang jeep o isang bus Isang ng batalyon. donor. Napaka-positive ko, no. Gusto ko kasi maraming donor na pumunta. Pero mga magkakabarkada na 2 o 3, pwede po kayo magpunta sa blood bank namin. Or actually kahit saang blood bank pwede din dahil hindi lang isang lugar ang nangangailangan ng dugo. Lahat halos ng mga ospital nangangailangan ng dugo. Kamakailan nga po, Doc, na kulangan tayo ng blood donors pero nakabawi rin naman po tayo. So, ano po bang naging proseso or naging sabihin nating challenge natin kung bakit nga po nagkaroon ng scarcity sa blood? And after a while, eto nga po, dumagsa yung mga blood donors natin. Kinakailangan naming humingi ng tulong sa mga donors. Yun yung nagpailaw kami ng red light, no, sa Makati Med na parang pasabi na kailangan namin ng tulong dahil dumaan sa holiday nung Pasko, no, parang nawala sa schedule ng mga potential donors ang pagbibigay ng dugo dahil naging abala sa party, no. Marami siyang kumain ng napasarapang kain na tumaas ang blood pressure. Kaya hindi papasa sa donation. Pero pag inisip natin, kahit anumang araw, kailangan ng dugo dahil halimbawa sa Makati Med na nakakatanggap kami ng mga average of 15 to 20 requests for blood per day sa bawat araw. Ang dumadating lang na donor, tinatawag naming walk-in donor, is madalas wala. So mga 1 to 3 lang paminsan-minsan. So namin kukunin yung dugo, di ba? May yung kumukuha kami sa network, may mga network hospital, ang Red Cross, tinutulungan din kami, pero marami talagang nangangailangan. Kung kami sa 600 bed capacity na hospital, ganun karami yung kailangan naming dugo. Ano pa yung mga ibang ospital na mas maraming pasyente? O lalo na kung dumating yung mga hindi mo inaasahang biglaang pangangailangan ng dugo, di ba? May aksidente, na maraming sugatan at duguan. Doon mas nararamdaman namin yung pangangailangan sa dugo. Although meron kaming standard na stock na bilang dami ng dugo. Dapat lagi kaming nakahandang dugo para sa mga pasyenteng na hindi mo naman inaasahang duduguin dahil nag-OOR, no? May procedure, pero kung sakaling duguin, dapat nakahanda kami sa dugo. So, yun ang mga dahilan kung bakit kailangan ng dugo. Dahil, kagaya na sabi ko kanina, wala namang ibang pagpupunan kung hindi ang kapwa donor ng dugo. Yes. Thank you so much, Dr. Jesus Relos. Last message and invitation nga po para sa mga healthy individuals natin na capable po na mag-donate ng dugo. Salamat po. Nasabi ko na lahat ng pag-encourage na kayo ay mag-donate ng dugo. Aasahan ko na lang ang pagkikita natin, no, sa aming blood bank sa second floor sa Makati Medical Center.
Okay. Thank you Salamat and God po. bless po. Maraming salamat po sa ating hematology specialist ng Makati Medical Center, Dr. Jesus Relos. At para nga po sa may mga katanungan or other health concern, maaari pa rin naman po kayong tumawag sa Makati Medical Center hotline number 8888-8999 or bisitahin po ang kanilang website sa makatimed.net.ph. Yan nga po ang kabuuan ng ating discussion about blood donation. Bukas pa nga rin po ang ating mga blood bank para nga po sa mga willing po na mag-donate ng dugo. Tiyakin nga rin lamang po na nasa maayos na kondisyon po ang inyong pangangatawan. Nakasama nyo nga rin po Elanie Bensal, bumabati ng magandang gabi at magkarinigan tayo hanggang sa susunod dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, hanggang sa susunod, sa ganito ring oras, sama-sama tayong makinig ng Lunas. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes.